the heartbeat of our nation. Tayo po sa labing bukal panalangin. Dakilang Diyos, kami po yung nagpapasalamat. Thank you, Lord, for the opportunity and privilege to serve you as our true God. Kaya maraming salamat, Lord. Dalangin po namin, Lord, na maging bahagi po kami ng inyong misyon sa pagpapalagana po ng mabuting balita upang sa ganun, Lord, makilala ka ng buong sanlibutan na ikaw lang ang totoong tunay na Diyos, tunay na Panginoon at tagapagligtas. Kaya sa umagang ito, Panginoon, dalangin po namin na kami po inyong katagpuin, na inyo pong salita, na kayo po yung mag-uusap po sa amin. At upang sa ganun, Lord, maranasan namin ang katotohanan po ng inyong salita. We pray that we offer our life as a worship to you, pleasing to your name. Thank you so much, Lord. We thank you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Tayo magsiupong lahat. Ayan. Kaya po, bagay na ulit yung katabi nyo ng magandang umaga. Ayan. So, tamang-tama no, dahil mainit na po ang panahon. Medyo nauna na po kami kahapon, no? At medyo puyat po kami sa biyahe. Puro biyahe, no? Biyahe sa pagsiswimming. Okay? So mga nakaraan pong mga weeks po, pinag-usapan po natin why we should continue the mission of the Lord. Dahil po, meron po siyang iniwan sa atin dahil ang kanyang tungkulin, ang kanyang role ng Panginoong Hesus, kaya siya nagkatawang tao, ay upang iligtas, mamatay sa krus, iligtas yung bawat tao na makasalanan. At ang sino mang sumasampalataya sa kanya ay makakaranas po ng kaligtasan at grasya ng Diyos. Kaya nga po, continue the mission because nung siya pa'y umakyat sa langit, no, binigyan niya, kinumission niya ang mga alagad at sinabi niya, humayo kayo, gawin yung alagad ang lahat ng bansa at maging saksi ko kayo, no, dito sa Samaria, sa Jerusalem, sa Judea, sa Samaria, at sa buong mundo. No? Kaya po meron pong continuing the mission because God commissioned us to continue. No? So we are commissioned to continue Christ's mission. Okay? So tamang-tama, no? Salamat po sa mga may narinig, may nabasa ako sa GC natin that someone shared the gospel or shared a video or a post, no, for the Lord. Yun nga lang, medyo kinapos ng konti si Nanay Agnes na kung paano niya sagutin. Ganun pa man, it will attract people if we post those things. Mag-attract talaga yun ng mga katanungan. No? At maganda po na mag-teamwork po tayo na kung meron ka mang i-post, dapat meron ka rin sagot doon sa post mo na yun. No? At kung may tanong, tama-tama yun, nagtanong si Nanay, yun nga lang, di namin alam yung previous na convo nila, kaya hindi ako nakapag ng kung ano talaga yung gustong itanong ng taong yun. No? Pero mag-ingat din po tayo. Dahil po, may mga tao na walang balak alamin kung ano yung pananampalataya at paniniwala mo. Para sa kanila, ikaw yung kanilang questionin para magbago yung isip mo patungkol sa iyong paniniwala. So mag-ingat po tayo dyan kasi mag-sensitive po tayo. Itong taong ito ba ay seeker? Naghanap ba siya sa Diyos? O marami na siyang alam sa Diyos, ang gusto niya lang, lamunin ka ng buhay. So mag-ingat po tayo, kaya meron pong warning po ang Panginoong Hesus. Huwag niyong ibato sa aso yung mahalagang, yung treasure. O huwag niyong ibigay sa baboy ang perlas na napakahalaga. So mag-ingat po tayo doon. No? Basta sa atin, we have to share, we have to inform people about the love of Christ. No? Yan. At yung pangalawang week po, si Brother Noriel po, no, may binigay po sa atin na ang kinumission po sa atin ng Panginoon, that is a divine assignment. No? To proclaim the gospel, to be His witness, to make disciples, and to be an ambassadors for Christ. Kasi po, ang atin pong katayuan dito sa lupa, tayo po yung mga representative ng Panginoon. Tingnan yung katabi ninyo. Representative. Mukha bang sa Diyos galing yan?
Hindi. O, pag hindi, mag-ingat po tayo. No, we have to mag-ingat po tayo sa ating mga pananalita, sa ating pong pagkilos, sa ating pong pamumuhay. No? Yan. So tayo po, last week po, no? We are called, no? Tayo po tinawag ng Diyos. Meron din pong tinawag, meron pong pinili, at meron pong pinadala. You know? Kaya nga, napaka-importante po na lahat po tayo tinawag ng Diyos. Nung namatay po siya sa krus, panawagan po yan sa lahat. No, na lahat na makasalanan ay kumilala sa Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas. Pero konti lang po yung pinili. At ang challenge ko po sa inyo, sana kayo yung pinili. Ang mga pinili po, yun po yung nag-response sa calling. Hindi po tinawag ka, ikaw na yun. Mari yung pagkatawag sa iyo, hindi ka nag-response, binigay sa iba. At yung iba na tinawag, sila po yung nag-response doon sa panawagan. At yung nag-response, sila po yung chosen, at sila din po yung pinadala. Okay? Kaya po ang challenge po natin, yung response po natin sa last part ng message natin, Lord, here I am, send me. Okay? Lord, here I am, send me. Meron po akong napakitang picture dito. Dito po yung magbubungat po sa atin, sa ating po magiging topic po sa morning na ito. No? Yan. Yan. Ano ba yung picture na nakikita nyo? Sila yung mga father. Tagalog ng Tagalog, no? Mga pare, no? Okay. Pero pag tinignan po natin yung Old Testament, so, may binagit po sa, sa New Testament na yung Levitical priesthood ay pinutol na. Or, ibig sabihin, tinigil na. Okay? Dahil po, nung si Jesus po ay namatay sa krus, nilibing, nabuhay na magmuri at umakyat sa langit, siya po yung nagiging final na priest natin, na high priest. Kaya nawala na po yung Levitical priesthood sa panahon natin ngayon. Ewan ko lang kung bakit meron pang ganito. No? Pero ganun pa man, ay inadapt ng mga Catholic yung kanilang gawa o yung religious practices from the Bible. Pero pag tinignan natin po yung New Testament, pinutol na po yung Levitical priesthood. Kasi po, si Kristo po ang katuparan ng lahat po ng nangyari sa Old Testament. So sa lumang tipan po, sa Old Testament, ito po ang kanilang ginagawa. No? Sila po ay nag-aalay ng panalangin para sa buong bansa. Okay? Yan. At ang iba dyan, sila po yung pinagkatiwalaan ng covenant, ng Ark of the Covenant ng Panginoon. Sila po yung nagdadala ng kabanalan ng Diyos kung saan man sila pumunta, kahit sa gera man yan, sa paglalakbay, dala-dala po nila yung presensya ng Diyos. No? At yung iba dyan, sila po yung nagkakandak po ng sacrificial offering para po sa paglinis sa kapatawaran ng kasalanan ng buong bansa ng Israel. Okay? Kaya sa panahon natin, sabi ko nga, pinutol na yung Levitical priesthood because si Jesus, siya yung final high priest na umakyat sa langit. Okay? Ang tanong, ano kaya ang katumbas sa panahon ngayon? Kasi kung titingnan po natin, may binanggit pa rin ang Bible ng mga priest. Alam niyo ba kung ano gagawin natin sa langit? Pag tayo po'y nasa langit in eternity. Meron ba kayo idea? Anong gagawin natin sa langit pag nasa langit na tayo? Mag-worship? Okay? Ano pa? Paano yung pastor kung situnado ako? Makapag-worship ako. Worship, pagsamba, no? Ang sabi ng iba, mag-awitan, mag-praise and worship song. Okay? Ano pa? Ano pa pwede natin gawin doon? For eternity, sigurado kayo yun lang gagawin natin. Curious ba kayo anong gagawin natin sa langit? Kung curious po kayo, siguraduhin nyo, mapunta kayo doon. Parang ano yan parang minsan, pag may nagtanong sa akin patungkol sa impyerno, sagot ko lang lagi, wala akong alam sa impyerno. Pero kung interesado ka, punta ka doon.
Pero kung ikaw interesado sa langit, no? Kasi hindi natin ma-picture out ano ba talaga gagawin natin sa langit. Although pinicture out ng Bible, ano meron sa langit? Wala nang pasakit, wala nang kasalanan, wala nang kagutuman, no? Wala nang karamdaman, wala nang magnanakaw, wala nang sisira sa iyo. Ano pa? Wala. Lahat ng ating paghihirap dito sa lupa, mawawala na yan pagdating sa langit. Pero for eternity, ano yung gagawin natin doon? No? Yan. So ito po pinagkuhanan natin. No? Basahin po natin na sabay-sabay. 1 Peter chapter 2 verse 9 to 10. Ready, go. But you are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for his own possession, that you may proclaim the excellencies of him who called you out of darkness into his marvelous light. Once you were not a people, but now you are God's people. Once you had not received mercy, but now you have received mercy. So, ang sabi po dyan, we are a chosen race. Ang ibang version, you are a chosen kingdom. Royal. Parang Bisaya, parang royal yung ano yan, di ba? Soft drinks. Okay? Royal True Orange. Pag may trangkaso, yun na yung gamot. Okay? Royal priesthood. Okay? Ayan. Kaya pa ating titles. Sabay-sabay tayo? Ready, go. Continuing the mission as royal priest of Christ. Now, kaya nabanggit ko kanina, ano gagawin natin sa langit? No? Sabi dito sa Revelation, pansinin po ninyo, ito sa langit na ito, no? Yan. O, wala pa ito sa langit, yung kasunod po, no? So, John to the 7 churches there are in Asia, grace to you, sabi ni John, no? At binanggit nga niya, at tinawag yung 7 spirits na nagre-represent ng the 7 churches, no? Sa trono ng Diyos. Verse 5. And from Jesus Christ, the faithful witness, the firstborn of the dead and the ruler of kings on earth, to him who loves us and has freed us from our sins by his blood, no? And made us a kingdom, priest to his God and Father, to him be glory and dominion forever and ever. Okay? Yan. Dito sa verse 5, nabanggit din po dito, ito na po yung eksena po sa langit, no? Kung saan po si John ay namakyat na po, no? At yun na, nag-upisa na yung scroll, kinuha na. Okay? Ayan. Ang sabi dito sa verse 9, and they sang a new song, saying, worthy are you to take the scroll and to open its seals. Ito po yung patungkol po sa tupa na kinatay, no? Na kimuha ng scroll, which is Jesus Christ. For you were slain, and by your blood you ransomed people for God, from every tribe and language and people and nation, and you have made them a kingdom and priests to our God, and they shall reign on the earth. Meron pa yan sa Revelation chapter, sa last chapter, no, nabanggit doon. They will become God's priest in eternity. So, isa pala sa reason, anong gagawin natin sa langit? We become priests of God. Hello? Ang tawag dyan, kingdom priest. A kingdom of priests. Hindi siya priest of the kingdom, but a kingdom of priests. So, lahat pala ng tinawag ng Diyos, lahat pala na sumampalataya, ay maglilingkod sa Diyos. At ang tawag dito, we are become God's priest. Pastor, pwede magpayo yung babae? Hello? Wala na po yan sa kasarian, yung priesthood na sinasabi ng Bible. Sabi ng iba, ang katubas daw ng priesthood doon, pastor. Okay? Pastor, hindi po yan. Kasi tinawag po tayong priest, at kingdom of priest, ang pastor po ay role. Okay? Role po yan. No? Yan po ang kanyang katawagan, ang role niya. Pero ang tawag po sa atin lahat, tayo ay priest. Hello? Minsan dati, pag nakita ko ng kalbo,
tinatawag kong father, no? Nung elementary ako, palagi ito ng kalbo, father ako kasi halos lahat ng pari, kalbo, no? So sabi ko, father, wala pag naka-polo. Anyways, ayan. So balikan po natin. So dito sa Exodus po, ang Panginoon po, meron pong vision na binigay. Okay? Bago pa niya ibigay yung 10 utos kay Moses at saka sa mga taga-Israel, no? Now, therefore, if you indeed obey my voice and keep my covenant, you shall be my treasured possession among all people, for all the earth is mine. And you shall be to me a kingdom of priests, a holy nation. Ano? These are the words that you shall speak to the people of Israel. Meron pong vision ng Diyos. Now, pag kayo sumunod sa akin, you will become a kingdom of priests. Okay? Pag tinan po natin dito, after po na Exodus 19, verse 20, hanggang sa ang Diyos po nag-appoint po ng mga Levitical priesthood. No? Sa lahi ni Levi, at ang mga high priest galing sa lahi ni Aaron. Okay? Na kapatid ni Moses. Pero sabi doon, yan po ay vision pa lang. Kasi ang gusto ng Lord, pagdating sa future, everyone else is a priest. Okay? Kaya tawag nila sa pari na nalulungkot ay the priest. Okay? The priest. Alright, so tuloy mo tayo. So, continuing the mission as royal priest of Christ. Okay? Sa Bible po, sinawag po si Jesus as a priest because he is the high priest. At ang tawag din, he is a prophet and also the king. Now, so sabi dito, we continue his mission sa pamamagitan po ng 3 main roles na ito. No? Kagaya po ng ating po mission and vision, tayo po ang goal po natin maging kawangis ni Kristo. Okay? Maging kagaya ni Kristo. Maging kamukha. Hindi natin pwede sabihin maging kamukha kasi wala pong picture na binigay ang Diyos kung sino si Kristo. Na? Yan. So, yung 3 ito, dito umiikot yung ating mission. Okay? Yan. Sabi niya, he's a king. Na? Yan. Kaya binigyan din tayo ng kapangyarihan to govern, to lead with humility, no? To serve our neighbors, especially the poor and the forgotten. Okay? And in prophetic role naman, ito yung pagtuturo ng salita ng Diyos kasi ang mga propeta noon ay sila po yung nagtuturo ng salita ng Diyos galing sa Diyos, vision from God. No? Yan. To share the gospel in word and in action, proclaiming God's marvelous deeds. No? Yun po ang gawa ng mga propeta. No? Ibahagi nila yung ginawa ng Diyos, no? Yung kabutihan ng Diyos, at yung mabuting balita ng Diyos. Nagsisilbi din silang warning para sa mga tao. Hello? Nakalungkot mo kasi pag sa church, pag ikaw ay kinorek, winarningan ka, masama yan kapatid, nagagalit po tayo, no? Pero pag sa work, pinagalitan tayo, kinorek tayo, okay lang. Pero pag church ang nagsabi, nagagalit tayo, no? Ano kayo meron? May problema yata, no? So the prophet represent God kasi dala-dala nila ang salita ng Diyos, no? Ito yung pag-uusapan natin. Dito po tayo magpo-focus. Yung priestly role. Handa na ba kayo? Sabihin nyo sa katabi nyo, pari ka ng Panginoon. Ano ayaw niya? O sige, magkano na lang tayo, i-proclaim na sa sarili natin, ako'y pari ng Diyos. Kasi minsan po, hindi natin mabanggit-banggit kung ako'y pari ng Diyos. Kasi, nasanay po tayo sa mindset ng pare special. Ng pare, mataas ang katungkulan, kagalang-galang, karespeto, banal. Yan po ang mindset natin pag pare. Pag pare, talagang holy ang tingin. Okay? Sabi nga, ako'y pari ng Diyos. Yan. So, trabaho po ng pari is sanctification. Okay? Sila po yung magdedeklara. Kapag may sakit ka, sila yung magdedeklara kung ikaw ay
magaling na o hindi. Okay, naalala niyo si Jesus? Nagpagaling siya ng may keto. Nung pinagaling ni Jesus, ano sabi ni Jesus? Punta ka sa mga pari. Tapos, pag sinabi nila malinis ka na, pwede ka na makihalubilo sa ibang tao. Bawal kasi yun eh. So, ang pari ang magdideclare ng malinis ka na. Hello? Pag ikaw nakahawak ng patay na tao, bawal ka pumasok sa camp. I-isolate ka. Tapos, lalapit ka sa pari, sasabihin mo, tapos na yung isolation mo. Idideklara ng pari na ikaw ay malinis na. Pasok ka na. Pwede ka na makihalubilo. Okay? Yan. Sanctification or cleansing. Yan po ang trabaho po ng pari. Na bring the holy into the ordinary. Ano ibig sabihin yan? Ika'y banal. Ang Diyos ang nagrepresenta ng kabanalan ng Diyos. Kaya minsan nauso po, sa mga kapatid natin Katoliko, na kapag pari lang pwedeng magbasbas. Pag binasbasan kita, malinis ka na. Doon po nakuha yung idea na gano'n. Kasi sa kanila po, sila po yung magdedeklara ng ikaw ba'y malinis na ayon po sa palatuntunan ng batas ni Moses. Sila din po ang nag-officiate ng tinatawag na sacrificial offering. Pag may mga alay, sila po ang nag-ano niyan. Sila po yung kakatay niyan. Sila po kukuha ng dugo niyan. Sila din po yung lahat yun, sila yung tatanggap sa mga sacrificial offering. Okay? Tayo naman, leading in worship and making daily life holy. Mamaya po, isa-isahin po natin yan. Ang trabaho din po ng high priest ay to intercede. Sila po yung mananalangin in behalf of people para siya yung magre-representa sa mga tao at lalapit siya sa Diyos at ipagdadasal yung buong bansa. Yan po ang trabaho nila, intercession, interceding in behalf of people to God, to mediate, ikaw yung mamamagitan sa Diyos at sa tao. Okay? Ikaw yung magpiplead, ikaw yung makikiusap, ikaw yung magmamakaawa para sa mga tao. Hello? At ikaw yung nagpipreserve ng mga tao. So, isa-isahin po natin yan. Ready na ba kayo? Ano title natin? Continuing the mission as royal priest of Christ. Isa-isahin po natin. So, ito po yung ginagawa po ng mga pari noon. Which is, ito din po yung ating pong nagiging role sa panahon natin ngayon. Okay? Tayo po tinawag ng mga pari po ng Panginoon. So, unang role dyan is sanctifying. Okay? Or cleansing, sabi ko kanina. Pinaglilinis. Panlinis. Ang role po natin, lahat po tayo, tinawag po na royal priesthood ng Panginoon. Kasi, ang tayo po, sa atin po, o tayong mga tinawag ng Diyos, sa atin po, idadaan ng Diyos, papunta sa tao, yung sanctification na tinatawag. Okay? Ayan. Sabi dyan, yung magpapasanctify sa tao, sabi dyan ng Bible, sanctify them by the truth, your word is truth. Reading ko. Yung mga paglilinis, o yung linisin mo sila sa pamagitan ng katotohanan, sapagkat ang iyong salita ang siyang katotohanan. Okay? Yan, sabi dyan sa Ephesians chapter 5, Husbands, love your wives, just as Christ loved the church, and gave himself for her, to make her holy, cleansing her by the washing with water through the word. Ano ibig sabihin dito? Tayo po mayroong priestly role, tayo po yung mga pari ng Diyos. Tayo po ang binigyan ng Diyos ng kanyang salita, ng kanyang mabuting balita to cleanse and to sanctify people to Christ. Proclaiming the gospel. Bakit, Pastor? Bakit ako? Ikaw ang gagamitin ng Diyos para ipahayag yung paglilinis sa tao. Parang ganito, ito yung gagawin mo, Victoria. Kumuha ka ng balde, ialok mo sa mga tao, madudumi, at sabihin mo,
maligo ka. Ito ang tubig. Hello? Sa pagpapahayag po ng gospel, parang yun ang sinasabi natin. Sinasabi natin, this is the gospel, and through this gospel, doon ka palang makaranas ng paglilinis mula sa iyong mga kasalanan. Kaya binigyan na tayo ng the ministry of reconciliation. No? Bakit? Kasi ikaw na pari, ikaw magre-reconcile sa tao at saka sa Diyos. Hello? Kaya ikaw yung maniniklohod at sasabihin mo, no, we pray, no, be reconciled to God. Sabi ni Pablo. Kaya sabi nga dyan, everyone who believes in Him receives forgiveness and sins through His name. Bilang pari ng Diyos, tayo po ang taga-proklama ng salita ng Diyos na siyang maging paraan ng paglilinis ng kasalanan ng mga tao. Kung alam nyo lang, no? Kaya, isa po nakakalungkot, pag nakita tayo ng taong masasama, parang lalo natin silang pinapasama. Natigyan niyo ibig ko sabihin? Pag makasalanan tong tao ito, lalo tayong nagagalit sa taong ito. Lalo tayong naiinis sa taong ito. Lalo tayong parang nababadrip sa kanya. Na para bang, pag napunta sa impyerno yung taong yan, parang wala tayong pakialam. Hello? May mga classmate ba kayo na nakakainis? Paano niyo sila tratuhin? Malala niyo silang gustong mapahamak. Pero sabi dito, bilang tinawag ng Diyos, ang puso natin sa mga tao ito, hindi para ipahamak sila, kundi makaranas sila ng paglilinis at kapatawaran mula sa Diyos. Hello? Lalo tayo nagagaya, parang buwisit tayo sa tao ito, no? Na suppose to be dapat tayong magre-reconcile sa Kanya sa Diyos. Minsan, pag mga asawa natin, no? Kahit nagalit tayo, pero minsan ginamit lang po yan ng dyablo yung mga asawa natin. No? O minsan kayo po yung ginagamit ng dyablo para sa inyong mga asawa. So, isa sa mga role, to proclaim the good news of God that can cleanse people from their sins. Kaya nga, kung si Nanay Victoria, nagdadala ng tubig, at ang sino man tumanggap ng tubig na yon, ang siyang makakaranas ng paglilinis. Yan. Isa sa mga priestly role, sacrificial offering. Okay? Ayan. I appeal to you, therefore, brothers, by the mercies of God, to present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. Paano nyo ba ialay ang inyong mga sarili sa Diyos? Paano nyo ba isakripisyo ang inyong sarili sa Diyos? Tandaan po natin, no, sa Old Testament po, ang ginagawa po ng mga pari, sila po itatanggap po ng iaalay ng mga hayop. Sila yung papatay nun, tapos ialay nila sa altar sa burnt offering. Hello? Pagdating ng New Testament, wala nang pag-aalay, sabi ng Bible. Hindi na kayo pwede mag-alay ng tupa. Hindi na kayo pwede mag-alay ng patay na hayop. Kasi si Jesus, siya yung huling alay. No? Na inalay para sa sangkatauhan, kaya wala na kayo pwedeng i-offer pa. Pero sabi dito, pero ngayon, hindi na patay na hayop ang i-offer ninyo. Buhay na katawan. Kayo nung katawan yan? Katawan natin. Present your bodies as a living sacrifice. Paano natin i-alay yung buhay natin sa Diyos? Ano kaya? Gano'n ba yan? Buhay nga, hindi ka pwedeng, hindi ka matayin mo, kundi isasakripisyo mo yung buhay mo para sa Diyos. Okay? Sabi dyan, we put our lives on the altar to be consumed by God's word. Hello?
Kaya tayo nag-disciple. Kaya tayo nagba-Bible study. Kaya tayo meron mga prayer meeting. Kasi isasakripisyo natin, hindi lang yung ating katawan, pati yung ating oras, pati yung ating pera, pati yung ating mga resources, pati yung ating lakas. Sino po dito kapag meron pong Bible study or discipleship, sa oras po ng discipleship natin, sa Osbo, pagod na pagod ka na, tas mo ang kamay. Pagod ka na para ba? Ate pa ba ako? Pupunta pa ba ako? No? Pag sasabihin mo, I'm tired. Matutulog na lang ako. Hello? Sino po sa inyo ngayon napilitan pumunta ng church? Pero ang gusto naman talaga, matulog. Sino po gusto matulog dapat ganyan araw? Taas po kamay. Taas! Ako gusto matulog. Napuyat po kami sa biyaya. Laulan po kami nakauwi. Hindi pa tapos yung aking PowerPoint. So, pag-gising ko ng madaling araw, tinapos ko na siya. Puyat na puyat. Gusto ko po matulog. But I had to sacrifice my body to the Lord to serve Him. Hello? Pagpapasa po ng Bible sa umaga, sinasakripisyo nyo ba yung oras nyo? Alam niyo kung bakit sakripisyo yung pagba-Bible study? Alam mo bakit? Kasi mahirap pong gawin. Kaya kailangan mong i-alay ito. Minsan labag po sa loob mo. Pero lagi na po natin tandaan yung pag-aalay po sa Diyos. Hindi po yan pabigat. Yan po ay willingness. Kaya lang natin sinabi ng sacrifice because kailangan natin i-practice yung spiritual discipline natin. Kailangan natin itong gawin sa bawat oras, sa bawat araw. Kung kailangan mong gawin. Ay, isa to sa mga struggle ko, by the way. No? Pag meron pong discipleship, no? At the end of the day, pagdating ng hapon, pagod na po, super drained. Pero kailangan mong pumunta alang-alang sa gawain ng Diyos. Hello? Hello po ba? Ayun po ba? Ayun yata. Minsan tayo natin mapagod sa gawain ng Diyos. Pero di ba? Yan po yung pag-aalay po natin sa Diyos ng ating sarili. Sa ngayon, gutom na kayo. Tama po ba? Tapos 12 na eh. No? Kaya sa sakripisyo mo yung oras para sa Panginoon. Ialay mo ang oras mo sa Panginoon. Hello? Yan. Pangatlong role, intercession to mediate. No? Ito po ang trabaho po ng high priest o mga priest, manalangin. No? Sabi ko kanina, pag ikaw na interceder, ikaw ay mag-intercede, ikaw yung mamamagitan between man and God. Although si Jesus po ang the great mediator, pero tayo po, tinawag din po ng Diyos sa mga hindi pa nakakilala sa Diyos. Na ang ating mediator po, ang ating Panginoong Hesus. Pero ito, hindi pa nakakilala sa Diyos, kailangan natin silang i-inform patungkol sa mediator. No? So, to mediate, mamagitan, pumagitna. Pag may away, ikaw yung referee. Ikaw yung pumagitna para maglaylo sila o di kaya mag-cool down. Okay? Hindi yung ikaw yung tagapamagitan. Kasi uso to sa mga kalalaking bata, no? Kami noon, pag nag-aaway kami, lagi na may gitna. Sasabihin na nasa gitna. Sige nga. Karbitin mo yung tenga. Pag kinalabit, pumunta pa ka, karbitin yung ilong niya. No? Hanggang sa magsusuntukan eh. Hindi ganun klaseng mediator. No? Taga-gato. Tayo po yung kaya nga ministry natin, Ministry of Reconciliation. Tayo po yung magpapareconcile between God and man. God and man. Kasi ang tao po nawalay po sa Diyos. Minsan po, meron pa ako isang estudyante. Sabi niya, ayoko na umuwi ng bahay, sir. Galit ako sa magulang ko. Ano dapat mong gawin? Kasi galit siya sa magulang niya kasi sila po ay Jehovah's Witnesses. Nung napunta po siya sa school namin,
naintindihan po niya yung gospel. Sino yung tagapagligtas, no? Kayo maglilingkod ka sa Panginoong Isus, si Jesus, dito, ganyan. So, ibang-iba sa turo nila. Until they find out sino ba talaga si Jesus? No? Hanggang sa, alam niyo, parang, dahil nabago ang kanyang pananampalataya, parang ayaw niya nang sumama sa kanyang magulang. Every time pinipilit siya ng magulang niya, ayaw niya. Sabi niya, Sir, ano gagawin ko? No, nagagalit na ako. Sabi ko, bata ka pa. At nasa under ka pa ng iyong magulang. Kailangan mo, you have to honor your parents. No? Kailangan ko siyang pagsabihan na hindi yung parang hatakin siya pareho sa magulang, kundi pareho ko sa kanya magulang. Sabi ko, kung sabi ni Jesus, love your enemy. Kung tinuri mo magulang yung magulang mo, mahalin mo pa rin yung magulang mo. No? Kung magkaiba kayo ng paniniwala, hayaan mo yan. At kadang alam mo yung katotohanan, dapat hindi ka basta-basta bumibigay. So, okay na naman siya, no? Nag-cool down na naman siya. Pagka next week na naman yan, after nilang may pagsamba sa Jehovah's Witnesses, gano'n na naman ulit. Sabi, Sir, how can I get to ganyan? Paano ko ba iwasan yung mga taong dikit at gusto magtanong sa akin? Kasi they want to brainwash me about their faith. English pa itong batang ko. No? Gusto niya akong brainwash, Sir. Sabi niya, yan. At least you know the truth already. No one can brainwash you unless you know the truth. No? So, kailangan siya i-reconcile sa magulang. No? Masabihin ng mga ibang parent, no? Grabe naman itong teacher na ito. Talaga yun. I have to reconcile them. So, ito po yan, no? Intercession, to mediate. Okay? Yan. Pasilin po si Moses. Si Moses po, nung nagalit po ang Diyos sa mga Israelita, si Moses po ang namagitan. Yan, sabi niya, in accordance with your great love, sabi niya, Panginoon, forgive the sin of these people just as you have pardoned them from the time they left Egypt until now. Alam niyo ilang beses namagitan si Moses sa mga tao? Ang daming beses. May sinabi pa nga ang Diyos kay Moses, no? Moses, papatay ko na itong mga tao nito. Sabi niya, at yung mga anak mo, Moses, yun na lang gagawin kong bagong bansa. Imagine niyo, alam niyo ng Lord kay Moses, no? Mula sa iyo, sa mga anak mo, gawin yung bagong Israel. Pero ito mga tao ito, papatay ko na ito, sabi ng Panginoon. Ang sabi niyo Moses, wag Lord, nangako ka. Nangako ka sa kanila. Nadadaling mo sila sa lupang pangako. Ano na lang sasabihin ng ibang tao patungkol sa iyo na ikaw ay Diyos na nagbabago ng isip? Hindi lang sumunod ng tao, papatay mo. Sino ang sasamba sa iyo, Panginoon? Kung ganun kayo. Grabe si Moses, no? Siya yung naggalit ng Diyos para sa mga tao. Hello? Ganun din ba tayo? Tayo ba yung mga magitan? Yung mga pamilya natin na mga hindi na mapapasunod. Kung may mga pamangkin kayo, mga anak, apo, pinsan, no? Ang tigas ng ulo, parang ayaw pa rin. Ano prayer nyo sa kanila? Ba't kayo maninikluhod sa Diyos para sa kanila? Lord, kawa mo naman itong mga batang ito. Tuloy lang natin, marami pa yan, no? So, isa po dyan, sa Genesis, tingin si Abraham. Si Lord, ang Diyos bumaba, may kasama siyang dalawang anghel. Dumalaw kay Abraham. Ang plano nila, sisirain nila yung Sodoma at Gomora. Ano ba meron doon? No? Kasi sobrang kasamaan ng mga tao doon na kailangang lipunin ng Diyos yung buong syudad. Imagine niyo, si Abraham, sabi niya, namagitan si Abraham between the Sodom and Gomorrah and God. No? Lapit siya, no? So the men turned from there and went towards Sodom, but Abraham stood before the Lord. Tapos si Abraham drew near and said, will you indeed sweep away the right? Tagalogin ko. Sisirain mo ba talaga itong bansa kasama yung mga mabubuti? Supposed to be, meron 50 na righteous
doon sa syudad na yon, sisirain mo pa rin ba or isispare mo pa rin yung 50 righteous na nandoon? Ang sagot ng Lord, far be it from you to do such a thing. Sabi niya, hindi mo pwedeng gawin yun, Panginoon, sabi ni Abraham, no? Na isasama mo sa parusa yung mga mabubuti, yung mga matutuwid. Na? Yan, sabi niya. At sumagot ang Diyos, no? And the Lord said, if I find at Sodom 50 righteous in the city, I will spare the whole place. Kung may makita akong 15 matuwid doon sa lugar na yon, hindi ko yan sisirain. Tapos, pababa si Abraham, Lord, paano pag may 20 lang? Sisirain mo ba? Sabi ng Lord, pag may 20, hindi ko sisirain. Paano pag may 10? Hindi ko sisirain. Paano pag may 5? Hindi ko sisirain. Kaya kaya 5 lang eh. Dapat sinabi ni Abraham, 3 o 4. Sana 4 man lang. Kasi si Lot na kanyang pamangkin nandoon sa Sodom and Gomorrah. Sa Sodoma. No? So, dapat sinabi niya 4. Para kasama si Lot, asawa niya at 2 niya anak. Eh, yung asawa ni Lot, lumingon. Hindi 3 na lang. Hello? Lord, kung maaari lang, Panginoon. Kung maaari lang, huwag mo siyang sirahan. Ikaw yung maniniklod sa Diyos para sa taong yan. Kaya sabi ko kanina, sino kayo doon? Kayo ba yung tao na paggalit sa kaaway ninyo? Gusto nyo ipahamak? Oy, magmamakaawa kayo sa Diyos. Lord, maawa po kayo. Especially pag pamilya nyo yan. Pamangkin o apo man yan o pinsan, kapatid, kuya, ate, tiyuhin, tiyahin. Na hindi pa nakakilala sa Diyos at sumusoga na. Anong gagawin ko? Huwag kayong mabuisit sa kanila. Bagkus, ilapit mo sila sa Diyos. Hello? Yeah, intercession to plead for people. Yan nabanggit ko na kanina, no? And kayo yung mamamagitan sa Diyos. Magmamakaawa kayo sa Diyos para sa kanila. Lord, yung asawa ko, ikaw yung magmamakaawa. Kung pwede lang, Panginoon. Kung pwede lang. Okay? Yan. Minsan po, pag may mga sakit, na ito, trabaho din po natin ito, pag may mga sakit, pag-pray. Lord, kung maaari lang, Panginoon, may you provide for them. Lord, kung maaari lang, Panginoon, may sakit itong kapatid ko. Lord, kung pwede lang, pagalingin niyo siya. We plead for people. Alam niyo, sa totoo lang, hindi natin pinapractice dito yung magpapalayas ng sakit. Palayasin mo ang sakit, yung Jesus name! Paano ko yung sakit na yan, bigay ng Diyos sa taong yan? Hindi kinukontra mo ng Panginoon. Kaya isa po, panalangin ko lagi nung pag may sakit, Lord, kung maaari lang, Panginoon. Kung maaari lang, pagalingin niyo siya. Pero Lord, kalooban niyo pa rin lang siya. Masusunod. Pero Lord, kung pwede lang, tayong maniniklod para sa kanila. Tayong mamamagitan para sa kanila. Intercession to preserve. Hello? May mga kilala ba kayo? Unang tingin pa lang, pupunta na ng impyerno kaagad. May kilala kaya? Sa tingin pa lang, itong tao ito, pupunta ng impyerno to eh. Yung bibig ng tao ito, sobra na, pupunta ng impyerno to eh. Hinakawakat, yung magnanakaw ito, pupunta ng impyerno to eh. No? Alam mo, minsan pag nung nanakawan po ako dati, ang prayer ko, Lord, sana gamitin mo yung cellphone na mga videos ko doon, na mga preaching, pag nakita niya Panginoon, makakilala siya sa iyo. Pero pag kayo yun, kung ako yung dating, loko-loko din na mabilis magalit, pag ninakawan ako, malamang prayer ko ganito, Lord, sana nagdakaw nito, mamatay na. Ganun ang prayer. Pero nung nanakawan ako sa ospital, nag-pray ako, Lord, sana yung magamit niya yung cellphone na ito para sa inyong kalwalhatian. Makilala siya sa inyong Panginoon. Hello? We intercede to preserve.
Kasi niyo po si Stephen. Si Stephen, sabi niya, siya po yung unang martyr, by the way, Christian martyr. Siya po yung unang namatay after po kay Jesus dahil sa kanyang pananampalataya. Siya yung unang-una. Okay, unang Christian na pinatay dahil sa pananampalataya si Stephen. Habang binabato siya ng buhay, bago siya mamatay, sabi niya, and falling to his knees, he cried out with a loud voice, Lord, do not hold this sin against them. Lord, huwag niyong ibilang sa kanilang makasalanan ng kanilang ginawa. No? Huwag niyo sila pagbayarin, Panginoon, sa kanilang mga kasalanan kung pwede lang, Lord. Imagine mo, pinatay ka. Tapos ang prayer, Lord, huwag mo sila ituring na huwag mo ito laban sa kanila. No? And when he had said this, he fell asleep. Tama-tama, malapit na po yung Semana Santa. Ito si Jesus. Anong sabi ni Jesus dyan? Habang siya nakabayubay sa krus, ano sabi niya? Ama, patawarin mo sila sapagkat di nila alam ang kanilang ginagawa. You preserve people to God. Lord, kung maaari lang, Panginoon mo siya sirain. Kung maaari pa yung iligtas mo siya. Lord, huwag mo siya sirain, Panginoon, bagkos bigyan mo siya ng awa, Panginoon. Hello? Minsan po, may dumalaw po kami sa isang bahay. Konsumisyon po ng lola ang mga pamangkin. Pero sabi ko, huwag niyong maliitin ang kapangyarihan ng Diyos. Bagkos iluhod niyo sila sa Diyos. Lord, maawa po kayo. Kayo lang po ang kanilang pag-asa, Panginoon. Lord, huwag niyo po silang ipahamak, Panginoon. Lord, abutin niyo po sila, Panginoon. Mayroon po ako, yung aking pong boss, yung aking pong coordinator sa school. Isa sa mga anak niya na ospital. Ang prayer niya, Lord, ang tigas ng ulo ng anak ng Panginoon. Lord, kung ayaw lang, Panginoon, abutin niyo siya, Panginoon. Kung pwedeng mabigat para sa Kanya, gawin mo, Panginoon. Nagkaroon ng sakit. Sabi, Lord, gamitin mo itong moment na ito na siya'y makakilala sa inyo. May sinabi pa niya, Lord, kung kukunin mo man siya, Panginoon, Lord, sana bago mo siya kunin, Panginoon, kumilala mo na siya sa inyo. Lord, pwede na. Pwede na. You cry out for mercy for them. Hello? Praise the Lord. Gumaling po yung anak. Hindi po natuluyan. Ganun pa man. Sabi niya, kung gusto mong turuan sila ng Diyos in a hard way, maaari yung pag-pray niyo. Lord, kung bigyan mo sila ng sakit para lang makakilala sa inyo. Gawin mo po. Pero Lord, kawaan niyo po sila. Lord, have mercy on them. Hello? I hope magbabago po ang ating puso para po sa mga tao hindi pa nakakilala sa Diyos. Nung ninakawan si Karen, nung cellphone, di ba? Inisnatch yung cellphone niya sa labas kay Kate. Sabi ko, Lord, kumain ng Panginoon, kawaan mo yung tao nagnakaw. Tama, nung mga next week, may hinabol dyan, nagnakaw ng bike, hinubog, kinalagkad. Tinitingnan ko yung mama, baka ito yung nagnakaw. Andun sa baba, sinundan ko talaga. Alam mo yung description. Alam niyo po, meron po akong galit sa mga magnanakaw. Galit po ako sa magnanakaw. Sabi ko, pag nakita ko ng mga kinakalatag, sisipain ko, papatayin ko talaga. Tapos nung nanakawan po tayo dito sa church noon, binata pa po ako. No? Pumasok ako dyan. Yung pala, dyan sa labas, ng bintana, kahoy pa lang dyan, dyan pala dumaan. Pagpasok ko, nagtulog-tulugan. Yung mga binadag kong nilabanan, nasa umuhan yan. Ako naman na walang inosente sa bagay, first time nangyari sa akin. Nakaganon siya. Tapos sabi ko, Kuya, ginising ko pa. Kuya, anong ginagawa mo dito? Wala pa akong idea, na pinasok na pala itong church. Lumabas ako. Tinawag ko si Kuya Efrain, yung dating nakatira dito sa church. Kuya, pinasok tayo na nakatunan. Kumuha si Kuya Efrain ng baril. Babarilin niya talaga eh. Tapos, babarilin niya talaga eh. Nakahigarin niya. Mukha ko nakatulog ba yun o high sa drugs. Hindi ko alam. Papatayin yun. Kasama yung mga tambay dyan sa labas. Nung makita yung tao, kinalaga na yung tao. Sabi niya, Kuya Efrain, wag. Maano ka dyan? Parang babarilin niya yung Kuya Efrain.
Gigubulo na yung baril, eh. Huwag mo yan. So, labas kami. Pinaglock namin ulit yung gate. Kala namin, hindi magigising. Pagbalik namin, nakatakas na. Wala na yung electric fan dyan. Sabi yung mga nawala dito. Kaya tinador talaga. Sabi ko noon, sana pala tinadyakan ko na lang nung nakita kong tulog-tulog. Inosente, no? Kaya doon ako nag-umpisa galit sa magnanakaw. Pero habang binabago po ako ng Lord, biglang nagbago yung puso ko para sa kanila. Parang sabi ko, Lord, agrabyado man kami, pero Lord, kung maaari, maahawa ka pa rin sa kanila. Malay mo, yung taong yan, dahil sa panalangin mo, naging pastor pala. Okay? So ito po dito, no? Ito po yung trabaho natin bilang mga manampalataya, bilang mga pari ng Diyos. To intercede to people. Okay? Ano ba ito? Sabi niya, you are the salt of the earth. Kayo po yung mga asin na sa libutang ito, kayo po magpipreserve ng buhay ng mga tao nandito. Bakit po? Ang mundo po natin, dahil sa kasalanan, mabubulok po yun. Bulok na po yung ating mundo. Totoo, hindi. Gobyerno natin, bulok na, hindi. Bulok na yun. Dahil nahulog po sa pagkakasala. Pag mahulog po, pasira ng pasira po yan. Alam na ng Diyos, sira na yung mundong ito. Sabi niya, you are the light of the world kasi ang mundo ito nasa kadiliman. Hindi mo pwedeng sisihin ang mundo kung bakit siya bulok. Dahil naturally, pabulok talaga. Ang hinahanap ng Lord, nasaan yung asin? Nasaan yung asin? Huwag niyo sisihin yung bulok. Ang sisihin niyo, nasaan yung asin? Bakit hindi nilagyan ng asin? Para ma-preserve. Sana tumagal-tagal yung pagkabulok at siguro, pag tumagal-tagal, baka makakilala sa Diyos at mabuhay ulit. Tayo po yung mga asin na yun. Pagdating po natin sa harapan ng Diyos, pagdating po ng Panginoon, nagtatanong po niya, nasaan yung alam mo? Hindi yung alam sa kilikili. Nasaan yung pagiging asin mo sa libutan ito? Kung asin mawala ng alat, yung sabi dyan, except itatapon niya at tapak-tapakan na mga tao. Anong title natin? Continuing the mission. Patapos na po tayo. Okay? Kaya sabi nga dyan, we are to sanctify people by proclaiming the gospel, reconciling, preserving people to God, to pray persistently and boldly. Pray for neighbors and for boldness to speak the truth. Kung hindi mo kaya ibahagi ang salita ng Diyos sa kanya dahil hindi siya naniniwala sa iyo, mag-pray ka, Lord, magpadala kayo ng tao na siya magpapakilala at mag-iuntog ng ulo niya para makilala sa iyo. We seek for neighbors, and we serve and love our neighbors, loving neighbors in tangible ways. Sacrifice for the gospel like a living sacrifice. We put our lives on the altar to be consumed by God's word. Ayun na. Pero ang tanong dito, lagi ko po binabalik-balikan tanong, bilang mga bali ng Diyos, huwag po tayong umasa sa sarili natin. Kakayanan. Do not trust our own strength. Hello? Wala na kayo sa ano. Yan, mga pari. Karugatin nyo. Patapos na tayo. Ayan. Hindi mo kaya itong gawin. Huwag kayong umasa sa sarili nyong lakas. Tinama ko ng Diyos para bahagi ng gospel. Nag-share ka ng gospel. Hindi ka powered ng banal na espiritu. Ngayon, eto na doon. Kay Nanay Agnes to, nag-share siya. Pag hindi siya empowered ng banal na espiritu, sasabihin niya, ayoko na lang mag-share.
Ayaw na mag-share. Nakaka-stress. Kaya kailangan natin hinihiling natin yung banal na Espiritu na siyang magsasabi sa atin at tutulong at bibigyan tayo ng kalakasan at kapangyarihan. Na? And empowered by the Holy Spirit, provides the godly power and presence to guide and equip us. And mag-depend kayo sa grasya ng Diyos. No? Hindi lahat ng makakarinig na inyong sinasabi ay maniniwala. Kaya lagi po kayong umasa. Ang sabi ng Diyos, magbahagi ako. Yung pagbago sa taong yan, transformation ng taong yan, hindi ko na yan trabaho. Trabaho na yan ni God. Kaya, kung mag-share man ako ng gospel ngayon, o hindi, at hindi pinaniwalaan ng tao, hindi tinanggap, bagkus ni-reject, sabihin nyo na lang, si Lord ang bahala dyan. Ang importante, nagtanim ako dyan. Amen po ba? Hindi yung pinahamak mo na lang siya na, ayaw maniwala, punta ka na yung piano, bahala sa buhay mo. Hindi ganon. No? Ang sabihin mo, importante para sa akin, nagbahagi ako ng salita. Nagtanim ako. Alam niyo ba, bilang pastor, no, na-realize ko lang, ang pastor pala, ang pastor ay protector. No? Kaya nga sabi ko, I have to protect people's, God's flocks. No? Yung pala, di lang pala ako puro salita. Di lang pala puro salita. I have to protect people against the world. No? Kaya, sabi ko, kaya ko pala ito ituturo para to protect themselves also against false teacher. Na? Tapos yung mga yung mga members pala ng church, kayo pala ay mga farmer. Ang gagawin pala ng mga members, tagahasik ng lagim. Ay, tagahasik ng salita ng Diyos. Tagahasik ng salita, taga-aning. Kaya pala ang sabi doon, you pray for the Lord of the harvest. Na? Kaya sabi, ang pastor pala, hindi pala farmer. Protector din pala siya kasi shepherd. No? Yan. Anyways, nabanggit ko lang. Okay? So, continuing the mission as royal priest of Christ. Kaya challenge ko po sa inyo, sino sa linggong ito ang kailangan nyo i-reach out? Meron ba kayo sa isip, itong mamang ito, ipag-pray ko ito. Meron ba kayo something in mind na parang, noon, ang tingin sa tao ito, impirano ito, pero kailangan nyo ipag-pray ngayon at maniniklod kayo sa Diyos para sa kanila. Meron ba kayo someone in mind? Kaklase mo, katrabaho mo, tsahin mo, pinsan mo, kamag-anak mo, kapitbahay mo, na kailangan ipag-pray. At magmamakaawa kayo sa Diyos para sa kanila. Huwag na po kayong lumayo. Kung may mga anak po kayo, o pag-ibagbaga ng Panginoon kayo, mag-plead kayo sa Panginoon para sa kanila. Intercede for them. Kaya po, ang palawanan ko po sa inyo, sabi dito ng Bible sa John, no? Peace be with you, as the Father has sent me, even so I am sending you. And when he had said this, he breathed on them and said to them, receive the Holy Spirit. Tayo po ay tinawag po ng Diyos, hindi lang po para magsimba. Meron po tayong mga mission sa buhay. Minsan po, napag-usapan po namin ito sa usbong. Actually po, kung lagi po natin ginagawa ang pagsunod sa Diyos, nasa church lang lagi, ang tawag po dyan, you are doing religiously. Ginagawa mo lang ito para sa relihiyon. Kaya sabi ko, kaya ang goal namin, kaya dinadalaw namin yung per family, hindi para i-promote yung religion, but to practice the Christian life.
I praise the Lord, may mga pamilya na po na nagbabible study sa kanilang mga bahay. Nagpipray to one another. Kasi, kapag ginagawa nyo lang dito sa church yan, ang tawag yan, religyoso lang kayo. Ang gusto ng Lord, ipamuhay ninyo yung natutunan ninyo sa church. Hello? Kaya, meron ba kayong someone in mind na kailangan nyo i-reach out ngayon? Meron na ba? Sino may nasa isip na, taas po kamay, na kailangan i-reach out? Taas po kamay. So, iba ayaw mag-reach out. Sabi ng Banal na Espiritu, sabi ng Lord, I am sending you to them. Be empowered by the Holy Spirit. Hindi po tayo tinawag para mag-church lang. Pero, we are also called to obey Him. Kaya po ang ating pong series ng last month, spiritual discipline, kailangan po natin i-practice yung pamumuhay kahit po sa personal nating mga oras. Hindi lang po linggo. Meron ba sa inyo kumakain once a week? Tas po kamay. Walang kumakain ng once a week sa inyo, no? Bakit? Pag hindi kayo kumain araw-araw, ano mangyayari sa inyo? Manghihina po kayo. The same. Kung kakain lang po kayo pag Sunday lang, tapos magtatak tayo, bakit ang dami ko problema, Lord? Bakit ang hina-hina ko, Lord? Bakit ang bilis ko magalit? Bakit ang bilis ko matukso sa kasalanan? Bakit? Hindi mo kasi pinapractice sa araw-araw ang presensya ng Diyos sa buhay mo. Kaya huwag kang magtaka. Na? If you have someone in mind, sana kayo po ito. Lord, here I am. Send me to them. Tayo po tumayong lahat. Habang po tayong nakayuko at tayo hingin po natin yung tulong ng Panginoon ng Banal na Espiritu. Dakilang Diyos, kami po yung nagpapasalamat, Panginoon. Thank you, Lord, for letting us know, Panginoon, na kayo po ang dakila at tunay na Diyos. Salamat, Lord, sa pagpili niyo po sa amin. Salamat po sa pagtawag niyo po sa amin, Panginoon. The reason why nasa church po kami, hindi po para magbawas po ng aming pong kasalanan. Hindi po para malinisan ang aming mga sarili, hugas. Tuloy narito po kami, Panginoon, dahil kami po ay sabik na maranasan po namin kayo. Dalangin po namin, Panginoon, na tunay po ang aming pong pagpili ko lang magsamba sa inyo sa araw na ito. Pero Lord, kung meron man sa amin sa oras na ito, Panginoon, na hinipo mo ang puso, Panginoon. Kapatid, kung sa pakiramdam mo ay nauusap ang Diyos sa puso mo, na para bang sinasabi niya sa iyo, anak, kailangan mo ako sa buhay mo. Hindi mo kaya mabuhay nang wala ako. O meron man sa atin dito, masyadong mabigat na ang iyong dinadala. Pero kinakausap ka ng Lord at ang sinasabi, anak, masyado nang mabigat ang iyong dinadala. Bigay mo naman sa akin. Isuko mo ang iyong mga kinakaharap na yan. Isuko mo yung anumang bagay na nagpapagulo sa isip mo. At sabihin mo, Lord, ikaw lang ang aking solusyon, Panginoon. Ikaw lang ang makapagbibigay sa akin ng kapayapaan. O kung meron man dito na merong paghangad at sinasabi, Lord, gusto kitang makilala, Panginoon. Gusto kitang maranasan. Lord, narinig kita sa mga kaibigan ko. Narinig kita sa mga message sa mga church.
O nabanggit ng pare kung sino kayong Panginoon. But Lord, hindi ko pa talaga totoong naranasan na totoo ka. Kapatid, maaari ka bang mag-request? Sasabihin mo, Lord, gusto ko, Lord, makilala pa kita ngayon. Kung kayo po'y nabibigatan, sa sino mang nagdadalawang isip patungkol sa kay Kristo, isa lang po ang tanging dahilan kung bakit hindi natin siya nakikilala at nararanasan. Malamang hindi pa natin siya kinikilala bilang Panginoon at tagapagligtas. Kaya maaari kang manalangin na ganitong prayer sa umaga dito. Lord, just a quick prayer. Sabihin mo lang, Lord, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Salamat, Panginoong Hesus, sa inyong kamatayan sa krus. Salamat, Lord, dahil sinalo mo yung kasalanan ko, Panginoon, na dapat ako yung magdusa. At Lord, kayo po yung namatay sa krus dahil kinuha niyo po yung aking parusa at kayo po yung nagdusa, Panginoon. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon. Dahil ikaw lang po ang siyang daan para mawala ang aking bigat na dinaranas, Panginoon. Sabi mo, Panginoon, sa inyong salita, peace be with you. Dahil kayo po ang source po ng kapayapaan namin, Panginoon. Kaya, Panginoong Hesus, turuan niyo po ako, Lord, na makilala ka pa. Maranasan ang inyong katotohanan. Lord, sawa na po ako, Panginoon, sa pagiging religious ko. Na para bang tuwing Sunday na lang, Panginoon, naging hipokrito ako, Panginoon, dahil every Sunday na ako nag-worship. Pero sa mga ordinaryong araw, Panginoon, hindi kita kinikilala. Lord, pagod na po ako, Panginoon, na magkunwari. Kaya sa araw na ito, Panginoon, isinusuko ko ang aking buhay sa inyong Panginoon na aking Panginoon at tagapagligtas. Kaya Lord, salamat po sa panawagan niyo sa amin. Kami po'y tinawag niyo at pinadala upang mamagitan po sa mga tao hindi pa nakakilala sa inyo. To mediate to them, to intercede for them, to plead for them. Lord, maawa po kayo sa amin pong mga pamilya. Maawa po kayo sa amin pong mga kamag-anak. Maawa po kayo sa amin pong mga kaibigan. Maawa po kayo sa aming mga katrabaho, Panginoon. We beg for mercy for them. Lord, maawa po kayo sa mga nanakit sa amin, Panginoon. Maawa po kayo sa mga nanira po sa amin, Panginoon. Dahil binago niyo na po ang puso namin. At dahil naranasan namin ang inyong awa, Panginoon, ay exercise po din po namin yung awa para sa ibang tao. Kaya maraming salamat po sa umaga ito. Thank you, Lord, for your presence. Thank you, Lord, for your word. We praise you. We honor you. In Jesus' name we pray. Amen.